morning everyone. Nandito na naman si Tatay Historian at si Baby Historian para sa isang edisyon na naman ng pagbibigay ng information sa ating kasaysayan. No? Feature famous personality in Philippine history na ating tatalakayin ngayong umaga ay ang binansagang dakilang lumpo or sublime paralytic at ang brains of revolution o ang utak ng revolusyon na si Apolinario Mabini. So marahil ay kilalang-kilala nyo na po itong si Apolinario Mabini dahil sa kanyang naging kontribusyon sa ating kasaysayan. Ngunit sa kabila ng kapansanan ni Mabini ay isa siya sa mga naging dahilan kung bakit nakamit ng bansang Pilipinas ang minimiting kasarinlan o kalayaan. So ngayong umaga, tatalakayin natin ano ba ang naging kontribusyon ni Apolinario Mabini para makamit ang kalayaan ng Pilipinas at bakit nakuha niya itong mga alias o moniker na utak ng revolusyon at dakilang lumpo or brain or sublime paralytic. Si Apolinario Mabini po ay ipinanganak sa isang mahirap din na pamilya. Ngunit nagsikap at naging isang matagumpay na abogado. Siya po ay nagtapos ng abogasiya sa Universidad ng Santo Tomas. Isang matalinong tao, naging miyembro ng Masonry. Naging kaibigan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Naging miyembro ng La Liga Filipina, isang Freemasonry na itinatag ng ating pambansang bayani. So before nagsiklab ang revolusyon sa ating bansa, isa sa mga nakulong si Apolinario Mabini noong 1896. Isa siya sa mga nakulong, ngunit pinakawalan dahil sa kanyang kapansanan. So, sinasabing si Apolinario Mabini ay naging tinik sa lalamunan ng dalawang mga mananakop. Una, ay naging tinik sa lalamunan ng mga Espanyol dahil siya ay isa sa mga utak ng revolusyon against the Spanish colonizers o ang Philippine Revolution. At isa din siya sa mga dahilan kung bakit galit na galit ang mga Amerikano sa Pilipino dahil isa din siya sa mga utak ng Philippine-American War. Sabi nga ng isang mananalaysay na si F. Shonil Jose, kung alam nila na ganon katalino si Apolinario Mabini, kung alam ng mga Amerikano, ay baka maaga pa nilang idinispatcha itong napakatalinong tao sa kabila ng kanyang kapansanan. So si Apolinario Mabini ay naging advisor ng ating unang Pangulo ng Bansa na si Emilio Aguinaldo. Sabi nga ng mga mananalaysay, kung wala itong si Apolinario Mabini, ay wala ding nagagawa bilang Pangulo itong si Emilio Aguinaldo. As the President of the First Philippine Republic, Emilio Aguinaldo is always reliant on the advice of Apolinario Mabini. Ika nga, si Mabini ang utak ng ating unang Pangulo ng bansa. Even the Constitution of the First Philippine Republic was written by Apolinario Mabini. Ganun po katalino itong taong ito. So kung mapapansin nyo sa movie na Antonio Luna o General Luna, si Epi Quezon po itong si Apolinario Mabini. Nasa likod palagi ng ating unang Pangulo. Siya po ang nagdidirihe o siya po ang nagbibigay ng advice kay Emilio Aguinaldo. So napakalaki ng papel ni Apolinario Mabini sa Philippine Revolution at sa Philippine-American War. So dahil nga sa kanyang papel sa Philippine-American War, ay may mga issue pa na ibinato kay Apolinario Mabini na yung kapansanan niya daw dahilan nito ay yung sexually transmitted disease na syphilis. Ngunit nung huli, after his death,
after the autopsy results, napatunayan na hindi naman pala syphilis yung dahilan ng kanyang sexually transmitted disease. At ito po ay isa lamang paninira, no, o paninirang puri ng mga Amerikano laban kay Apolinario Mabini. Even F. Shonil Jose published that it was syphilis sa kanyang first edition ng book for Apolinario Mabini. Sa second edition, nagbigay po, paumanhin po o nagsorry po itong si F. Shonil Jose dahil sa kanyang isinulat, no? At napatunayan na it was polio, no? Polio po yung dahilan at hindi po sexually transmitted disease na syphilis. But despite, no, ng kanyang kapansanan, napakalaki po ng kanyang contribution in Philippine history. Binansagang Brains of Revolution counterpart, no, together with Emilio Jacinto, no, sila po yung naging dahilan kung bakit naging matagumpay yung pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol, no? Naging malaki din yung kanyang papel sa Philippine-American War, no? Pressure ng mga Americans na mag-oath of allegiance for the American government, pero hindi po pumayag. Nanindigan po, kaya in-exile sa Guam. Oh? Nung huli, napilitan na bumalik sa Pilipinas at mag-oath of allegiance sa mga Americans, ngunit sa likod o sa kaibuturan ng kanyang puso ay nananalaytay at nananatili yung kanyang paninindigan para sa bansang Pilipinas. Nung huli, namatay dahil sa sakit na kolera dahil sa pag-inom ng kontaminadong gatas ng kalabaw. Ngunit, nakilala sa kasaysayan bilang isang bayani, no, na sa kabila ng kapansanan ay nanindigan para makamit ang kalayaan ng ating bansa. And that is Apolinario Mabini. That's it for today. This is Tata Historian and this is Baby Historian. Good morning, everyone.